mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumakas pa at isa ng tropical storm ang bagyong Krising habang lumalapit sa kalupaan sa Luzon. Pero hanggang Visayas at Mindanao na ang ulang dala ng habagat dahil sa paghatak ng bagyo. Sa buong bansa na rin ang kabi-kabilang rescue operation dahil sa mga pagbaha. Sa Negros Oriental, 3 menor de edad ang sinagip sa Rumaragasang ilog. May inano ding jeepney sa Cagayan. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng malakas na ulan, bumigay ang suspension bridge na ito sa Patnongon, Antique. Ang mga residente lumusong sa baha papunta sa tulay. Hirap sila sa paglalakad dahil sa rumaragasang tubig. Inakyat nila ang tulay para subukang ayusin ito. Niragasari ng kulay putik na baha ang kalsadang ito sa bayan ng Tibiao sa Antique pa rin. Ang isang lumusong na sasakyan naipit sa gitna ng rumaragasang baha. Ang mga lugar na nasa kanlurang bahagi ng bansa tulad ng Antique ang kabilang sa nakaranas ng matinding pag-ulan at malalang pagbaha dahil sa habagat na mas pinalalakas ng bagyong Krising. Sa Aklan, halos kalahati ng mga unang palapag na mga bahay sa barangay Minaa sa Ibahay, Aklan ang lubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-uulan. Ayon kay Youth Cooper Wenny Taiko, maaga raw lumikas ang ibang residente. Sa Kalibo, iniligtas ng isang lalaki ang isang asong na-trap sa Aklan River. Ayon sa mga residente, may iba pang hayop na nailigtas ang lalaki sa ilog, gaya ng mga baka at kalabaw. Sa gitna ng rumaragasang ilog sa Negros Oriental, 3 menor de edad ang na-trap at isa-isang iniligtas. Nakatira raw ang 3 sa kubo sa isang isla sa gitna ng 2 ilog at hindi nakauwi matapos matrap sa baha. Matindi rin ang epekto ng habagat sa Mimaropa. Pahirapan naman ang pagtawid ng mga residente sa Puerto Princesa sa Palawan dahil sa tindi ng pagbaha. Gumawa ang rescuers ng improvised na tulay para makatawid ang mga residente. Abot tuhod pa ang baha sa ilang barangay. Sa barangay Siksikan, 88 pamilya ang na-rescue mula sa mga binahang bahay. Lubog na rin sa baha ang ilang bahagi ng El Nido sa Palawan dahil sa habagat at bagyong Krising. Ang mga residente sinundo ng rescuers gamit ang rubber boats. Sa bayan ng Rojas, mahigit 300 individual ang nailigtas sa 3 barangay. Sa bayan ng Taytay, nalubog sa baha ang ekta-ektaryang taniman. Sa Occidental Mindoro, nagmistulang ilog ang bahagi ng poblasyon Kalintaan at Bypass Road dahil sa lakas na ragasan ng baha. Gumamit na ng lubid ang rescuers na sakay sa bangka para makatawid sa kabilang bahagi. May mga paaralan din na pinasok ng baha. Habagat din ang nagpapaulan sa Mindanao, tulad sa Maguindanao del Norte kung saan stranded sa gitna ng laot ang social workers dahil sa malakas na ulan. Ayon sa grupo, nasira ang motor at naputol ang katig na sinasakyan nilang bangka. Malapit na sa Pampang na mangyari ang aberya, kaya na-rescue agad ang grupo. Sa Zamboanga City, nagkasira-sira ang mga bahay sa dalampasigan dahil sa malalakas na alon. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 200 pamilya ang lumikas dahil sa insidente. Direkta namang naapektuhan ng bagyong Krising ang ilang lugar sa Luzon, kabilang ang Cagayan kung saan nakataas ang signal number 2. Sa Peña Blanca, naanod sa baha ang jeep na yan. Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, sinubukan tumawid ng jeep ngunit nabalahaw. Walang sakay ang jeep nang matangay ng rumaragasang baha. Sa Apari, Cagayan, nabuo ang isang ipo-ipo. Tumagal ito ng ilang minuto ayon sa MDRRMO Apari. Wala namang naitalang sugatan o nasirang bahay sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Anumang oras ay inaasahang magla-landfall na sa Cagayan ang bagyong Krising. Pero maghapon ng ramdam ang bagsik ng bagyo roon. Mula sa Santa Ana, nakatutok live si James Agustin. James?
Mel, sa mga oras na ito ay nakakaranas ng malakas na ulan at hangin itong bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Masungit din ang panahon dun sa ibang bayan na dinaanan natin patungo rito sa lugar. Halos zero visibility kaya nagmemenor ang mga sasakyan sa Igig, Cagayan, kung saan gutter deep ang baha sa ilang kalsada. Malakas naman ang ulan nang dumaan kami sa bayan ng Gataran. Gayon din sa bayan ng Santa Teresita at sa bayan ng Gonzaga. Sa Barangay Bawa, pinalikas na ang mga nakatira sa tabing dagat. Dinatna ng barangay official si Roberto na nakaimpake na ang mga gamit. Inaalalamin namin yung bahay namin, sir. Pero lilikas po kayo. Okay, sir. Nauna nang lumikas ang nanay niyang senior citizen dahil sa takot na abutin ng tubig dagat. Malakas sa alon sa dagat, sir. Lumalaki na ngayon. Kaya pimunta kami dito. Pero ang pamilya Acosta hindi pa rin lumikas, bagamat handaan nila anumang oras. Pag magiging worse na siguro o kaya makita namin na hindi na maganda yung panahon, that's the time na lilikas na kami, sir. Tabay lang po namin itong sakyan. Kung sakali pong kailangan ng mga constituent namin dito sa tabing dagat, kukunin po namin sila. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad itong tabing dagat dito sa Purok Namnama sa Barangay Bawa dahil nga po dun sa lakas ng alon. Hindi rin pinapayagan na pumalaot yung mga mangingisda kaya yung kanilang mga bangka ay inilagay na muna nila dito sa Pangpang. Dahil 2 araw nang hindi nakakapangisda, problemado na si Honrado. Mahirap. Yung dito kami nakasalalay sa pagkain namin. Sa bayan ng Santa Ana kung saan maghapon ng pabugso-bugsong ulan, 8 flood-prone barangay ang binabantayan. Lahat po ng mga coordination with the PNP, the PCG, and the Philippine Maritime, and also the MDR, nagkandak po sila ng monitoring. Samantala, Mel, sa bayan ng Bagao ay hindi na madaanan ang ilang kalsada at tulay sa mga oras na ito dahil dun sa mga pagbaha dulot ng umapaw na creek at ilog. Yan muna yung latest mula dito sa lalawigan ng Cagayan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. Biglaang pagbaha naman ang nagpalubog sa 300 bahay sa Umingan sa Pangasinan. 2 rider din ang inanod ng flash flood. Ang sinisi ng munisipyo, alamin natin sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Emil, simula pa kagabi ay tuloy-tuloy na yung distribution ng food packs ng lokal na pamahalaan sa mga residente. At syempre nga, Emil, dahil biglaan yung flash flood na naranasan dito nga sa ilang barangay sa bayan ng Umingan. Ang dahilan ng pagbaha ay ang hindi na isara na gate ng irrigation canal at ang hindi agad nabuksan o naibukas na gate ng river system. Ibig sabihin, yung tubig na dapat sana didiretso sa ilog ay dumiretso sa mga irrigation canal. Mabilis na tumaas ang rumaragasang baha sa Barangay Poblacion West, Umingan, Pangasinan at pumasok sa mga bahay. Pahirapan din ang pagdaan ng mga sasakyan. Ang mga rider na ito sinubukan pang dumaan. Pero tinangay rin ang agos ng baha. Sinubukan pa silang habulin ng isang residente. Pero sa huli, kinailangan magtulong-tulong ang mga residente at rescue personnel ng munisipyo. Gamit ang tali, nirescue nilang 2 rider. Bukod sa Poblacion West, binahari ng 4 na iba pang barangay sa bayan. Halos 300 bahay na apektuhan ng flash flood, kabilang si Aling Belen na walang naisalbang gamit sa bilis ng ragasan ng baha. Nalubog din ang kanilang kotse at mga motorsiklo ng kanyang pamangkin. At ang kanilang mga tuta namatay dahil nalunod. Andiyan na yung tubig, wala na, bigla-bigla na lang. Wala na, wala ka naman magawa naman kasi nandyan na. Ikinagulat ng residente ang biglaang pagbaha na huling nangyari noong 2009 sa pag-iimbestiga ng munisipyo na pag-alamang may hindi na isarang gate ng irrigation canal. Atrasado rin ang pagbubukas ng main gate ng Banila River Irrigation System sa barangay Masiil-Siil. Since medyo nagkapodo na po ng tubig doon sa ating river, malakas na po yung buhos doon and then yun nga po nakasara doon sa main gate po natin. So lahat po ng buhos or flow ng tubig po natin ay going dito sa masilsil na irrigation canals and nabanggit din po kanina na yung
track po niya or yung flow niya po is going po dito sa poblasyon. Matapos ang naranasang flash flood kahapon sa ilang bahagi ng Umingan at Balungaw ay naisara na yung irrigation gate papunta doon sa mga irrigation canal na dahilan ng pagbaha kahapon. At sa ngayon nga ay nakabukas ng irrigation gate papunta naman sa ilog. Apektado rin ng flash flood ang Barangay Rahal sa hiwalay na bayan ng Balungaw. Lampas tuhod ang baha kaya't pinasok din ang ilang bahay. Malakas na yung tubig. Tapos pinilit kong buksan yung pintuan nila kasi hindi na mabuksan dahil malakas ang tubig. Yung iba lang na itaas namin. Tapos yung ginawa ko na lang, sinira ko yung pintuan nila para labasan ng tubig. Biglaan. Opo, ma'am. Eh, ang priority, ma'am, maitaas lang yung mga maitaas, ma'am. Opo, ma'am. Kahit yung foam lang para mahigaan pagkatapos namin maglinis. Emil, sa mga oras nga na ito ay nakakaranas ng light to moderate na pag-uulan dito sa bayan ng Umingan. Samantala, nakauwi na sa kanilang mga bahay yung mga residenteng inilikas kagabi. Emil? Jasmine, natukoy na ba ng munisipyo kung aling opisina ang may responsibilidad sa pagsasara ng nabanggit mong irrigation canal at yung pagbubukas naman ng gate ng irrigation system sa Banila River? Actually, Emil, doon sa investigation ng lokal na pamahalaan kanina, in-identify na ang responsible doon sa flash flood kagabi ay ang mga barangay officials ng Masiil-Siil. Sila kasi, Emil, yung in charge doon sa pagbukas at pagsara ng irrigation system. Ang nangyari, Emil, ayon na rin sa statement ng mga barangay officials sa local government unit, ay hindi nila na-anticipate yung volume ng malakas na buhos ng ulan na tumagal ng 2 hours, kaya hindi nila kaagad na open yung main gate. 5 p.m. na kahapon nang mabuksan nila yung main gate. Yan yung mga oras na kung saan ay nagsisimula ng bumaha sa ilang barangay dito sa Umingan. May nabanggit ba, Jasmine, na magiging hakbang sa mga responsable para rito? Actually, Emil, alam mo, itanong natin yan since hindi biro yung naging epekto ng flash flood doon sa daan-daang mga kabahayan. And ayon sa chief ng MDR or MO, doon daw sa pakikipag-usap kanina ng mayor sa mga barangay officials ay hindi naman na-discuss kung sila ba ay pananagutin. Pero ang utos ng alkalde doon sa mga barangay officials, number 1, ay maging alerto, especially sa panahon ng tag-ulan at palaging i-monitor yung antas ng tubig doon nga sa irrigation system. Pangalawa, ay kinakailangan na may constant coordination ang mga barangay officials doon sa mismong nagbabantay sa irrigation system, Emil. Ingat, maraming salamat. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Malalakas na alon naman at ulan ang naranasan sa Ilocos Norte. Problemado ang mga mangingisda na bawal pumalaot. Mula sa Pagudpud, nakatutuklay si JP Soriano. JP? Pero Mel, bago pa kami pumunta rito sa Pagudpud ay nasaksihan na natin ang napakalakas na buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya at pasado alas 3 nga ng hapon sa bahagi ng Banggi, Ilocos Norte, halos zero visibility na, Mel. Dahil yan, pero di naman masyadong mahangin dahilan para maging normal pa rin ang operasyon ng Banggi Wind Farm o yung Banggi Windmills. Dito naman po sa Pagudpud, sariwa pa rin sa mga taga rito ang epekto ng bagyong Marasin noong 2024, kaya muli nilang pinatunog ang kanilang alarm warning system para ipaalala lang nasa signal number 2 pa rin po ang kanilang bayan at pinag-iingat, bawal pong pumalaot at gumawa ng anumang water activities dahil mataas ang alon sa West Philippine Sea. Ganyan nga po ang sitwasyon sa malaking bahagi ng probinsya buong araw. Bago pa ang malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Lawag, Ilocos Norte na nagsimula bandang hapon, malakas na ang hampas ng mga naglalakihang alon sa baybayin ng Barangay Kauwakan. Nasa ilalim ng Tropical Storm Signal number 2 na ang probinsya at itinaas na ang gale warning kaya bawal nang pumalaot sa dagat. Ay bawal po sir, pinagbabawal po talaga namin kasi malakas po yung hatak ng alon po. Delikado. Delikado po. Pinaka-apektado ang mga residenteng nabubuhay sa panghuhuli o pagbebenta ng isdang alat. Kaya ang ilang mangingisda gaya ni Ferdy sa kalapit na ilog muna manghuhuli ng tilapia para may makain ang pamilya ngayong araw. Assistant niya ang alagang asong si Toki na kasama niya parati sa pagpalaot.
Minsan pang-ulam lang mahuli namin. Pag makabenta kami naman, higit 100 lang. Ang ilan, para-paraan at namingwit na lang ng isdang pugaw na lumalapit sa pampang para di na pumalaot. Wala mang storm surge, nag-iingat pa rin ang marami, lalo't ilang istruktura ang sinira noong 2016 ng storm surge ng Bagyong Lawin. Sinuspindi na rin ng Kapitolyo ang trabaho at klase sa pampubliko at pribadong sektor. Pinag-iingat din ng lahat sa posibleng pagbaha sa flood-prone areas o yung mga madalas bahain gaya ng mga nakatira malapit sa Padsan River sa Lawag. Mel, mga kapuso, nararamdaman na po natin dito sa Pagudpud yung pagbuhos ng ulan at lumalakas na po ang kaunti ang hangin dito. Matatandaan po na noong 2024 last year ay nasira po ng storm surge ang malaking bahagi ng Pagudpud, kaya po talagang doble ingat sila rito. At live mula dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Nakahanda na ang 3 milyong family food packs na ipamahagi ng gobyerno sa mga maapektuhan ng bagyong Krising at Habagat. Mamimigay rin ng water filtration kit o pansala ng tubig na sinubukan pa mismo ng Pangulo. Nakatutok si Darlene Kai. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, nakaredy naman tayo. Yan ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa National Resource Operation Center ng DSWD sa Pasay City kaninang umaga. Dito sa Enroc nire-repack ang family food packs na ipadadala ng DSWD sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na pwede nating ibigay. So, siguro sapat naman yun kung kahit ano pang mangyari. May ganito ring pasilidad sa Cebu na pinanggagalingan naman ng food packs ay pinamimigay sa Visayas at Mindanao. Mabuti na lang, may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya nakaredy naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Ayon sa DSWD, nakapwesto na ang food pack sa palibot ng bansa bago pa man tumama ang bagyo. Kaya ngayon ay nagsisimula na silang mamahagi ng mga ito. Sa Cebu, sa Negros Occidental area, nagdi-distribute na tayo kasi yung Habagat na apektuhan na sila. We're also looking at Mindoro, Region 7, Region 6. Handang-handa rin tayo sa Northern Luzon, Carag, sa Car, sa Cordillera, Region 1 at Region 2. May mga pre-position tayo na family food packs doon. Kulang-kulang almost 300,000 yun nandun sa mga areas na yun. Bukod sa food packs, namamahagi rin ng DSWD ng sanitation kit, mga damit, gamit panluto at water filtration kit. Nagsample pang Pangulo ng pag-inom sa tubig na sinala sa filtration kit na ipinamimigay ng pamahalaan. Yung tinesting namin, yun yung balde na merong filter na kahit anong klaseng tubig, wag lang malat, pero kahit na iba pa sa fresh water, kahit hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin, dadaan lang doon sa filter na yon. Fully automated na raw ang operasyon dito sa Enroc. Ibig sabihin, puro makina na ang gumagawa ng pagre-repack ng relief goods imbes na mano-mano. Mahigit 20,000 family food packs daw inagagawa ng DSWD dito sa National Resource Operation Center. Malaki na raw yung diferensya niyan mula sa dating 5 hanggang 10,000 family food packs na nagagawa nila nung hindi pa fully automated yung sistema. Pag kinulang na yung mga kapasidad ng local government units, sinusupplyan natin sila. So kung kayo ay naging biktima, ang inyong mga local government units, ang inyong mga city hall, municipal hall, ang siyang magde-determine kung saan ang evacuation center at doon na mamahagi ng mga family food packs. Nakahanda rin daw ang DSWD na mamigay ng financial assistance sa mga masasalanta ng bagyo. Nakadepende ang halaga sa assessment ng social workers. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mahigit 30 ang sangkot sa pagkawala ng mga sabongero, batay sa napagpulungan ni Secretary Jesus Crispin Remulla at ng whistleblower na si Dondon Patidongan. Inaayos na rin ang affidavit ni Patidongan. Nakatutok si Salima Refran. How are you po? Sir,
Galing sa Department of Justice kanina, si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, kung saan nag-usap sila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi ng kalihim, kabilang sa diskusyon, ang iba pang mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. We were talking about some other people who may be involved. We'll see. Marami na. Maybe more than 30 people. Lahat daw ng impormasyon ay binubusisi at tinitiyak, lalo't hindi lang pagkawala ng mga sabongero ang lumalabas sa investigasyon, kundi maging mga pagpatay sa drug war. Marami kaming facts na pinag-aaralan. So we can separate the drug war from the isabong, but still looking at the intersections where they meet. Marami kami ina-evaluate talaga ngayon na data. Because that's what it is, you know. It's a history of everything happening for the past so many years. Sa ngayon, inaayos pa rin ang affidavit ni Patidongan na maglalaman ng kanyang nalalaman sa kaso ng mga missing sabongero. We're still getting some information and clarifications about everything. Kasi marami talaga siyang data na alam eh. Marami siyang alam talaga. So we have to know what he knows. Kung may mapatunayan daw sa na-recover na mga buto ng tao sa Taal Lake, patitibayin nito ang mga pahayag ni Patidongan, ayon kay Remulla. Nauna nang sinabi ni Patidongan na hindi lang daw 34 ang mga nawawala, kundi aabot pa daw sa mahigit 100. Kaya panawagan ni Remulla sa mga nawawala ng kaanak na maaaring konektado sa sabong pero hindi pa nagre-report. We're also calling on them to come forward so we can put them into the DNA bank that we need. Kasi we're trying to establish a DNA bank so the isabong victims can be identified properly. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Umapaw ang isang ilog kaya binaha ang ilang lugar sa Negros Occidental. Maki-update tayo sa sitwasyon doon sa pagtutok ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Mel, patuloy na nararanasan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Negros Occidental kaya nakaalerto ang PDRRMO sakaling madagdagan pa ang mga evacuees na umabot na ngayon sa mahigit 2,000 individual. Sa taas ng baha, di na makadaan ang maliliit na sasakyan kaya kinakailangang mag-drop ng mga residente sa Barangay 5 Isabela kaninang umaga. Ito rin ang sitwasyon malapit sa tulay sa Barangay San Vicente sa bayan ng Binalbagan. Ayon sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 8 LGUs ang apektado ng baha. Mahigit 200 individual o nasa 600 pamilya ang nag-evacuate. Talara gid sa gihapon ang moderate to heavy rains man kag actually ang forecast man ni Pag-asa sa aton is until this day July 18 maka-experience gid kita sa gihapon sang 100 to 200 millimeters of accumulated rains hasta pagidbuas. Halos hindi naman makita ang ilang kabahayan malapit sa Ilog Hilabangan River sa Barangay Kamugaw, Kabangkalan City matapos umapaw. Nagsagawa na ng rescue operation ng LGU sa apektadong mga residente. Nakaalerto naman ang mga residente na nakatira malapit sa Bago River sa Bago City dahil sa patuloy na pag-ulan. So, hindi pa manipakta ng inyong machimpos mga sige pa ulan. Siguro gini maawas gini. Ang mga residente sa coastal area sa Barangay Banago nag-aalala rin sa malakas na hangin at mataas na alon. May katulog kay gabagabus ang hangin. Di maandam kay jay kay di mo manapaktan. Mga atop lamon sige ga tukal-tukal balati syempre kami gabantay kami kung anong matabo. Sa kabila nito, hindi pa rin napigilan ang ilang mangingisda na pumalaot. Budlay dagko balodano. Dagko balode pero tingangin. Ti antos-antos lang anay Mel, pinaalalahanan naman ang mga residente, lalo na ang mga nakatira sa low-lying areas na maging alerto sa posibilidad ng pagbaha o landslide. Dito naman sa bayan ng Pontevedra, pinag-iingat ang ilang mga motorista, lalo na't may ilang kalsada na binabaha bunsod ng pag-ulan. Balik sa inyo dyan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV.
Apektado na ang presyo ng isda at ilang gulay ng bagyong Krising. Sa taya naman ng Agriculture Department, mahigit 700 hektarya ng agrikultura ang posibleng maapektuhan ng bagyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kasamang inanod ng baha sa Poblacion National Road sa Occidental Mindoro ang mga punla ng palay na ito. Bro, mga punla, naanod na. Ang ilang residente kanya-kanyang kuha ng punla sa pag-asang mapapakinabangan pa. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang mahigit 740,000 hectares na lupang agrikultura ang posibleng maapektuhan ng bagyong Krising. Handa raw ang DA na magbigay ng tulong sa mga maapektuhan. Kailangan yung kanilang palaya nakaregister yan. Naka-standby yung ating mga regional field offices in partnership with the LGUs for the prepositioning ng mga binhi, pataba, biologics kung may maapektuhan ng mga livestock. Ramdam na rin ang epekto ng bagyo sa presyo at supply ng isda. Sa pwestong ito dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, may ilang klase ng isda ang wala raw dumating na supply ngayong araw. Kaya naman sa halip na mga sariwa, imported ang tinitinda nila ngayon. Hasa-hasa, alumahan, yun po ang wala kasi may bagyo po. Mahirap po ang huli ngayon. Ganito rin ang sitwasyon sa Marikina Public Market kung saan tumaas ng 20 pesos ang kilo ng ilang isda tulad ng matambaka. Yung wala ngayon, sapsap, talakitok, maya-maya. Ano pang wala? Espada. Dilis. Siguro sa yung bagyo. Sa bagyo walang makuha sa dagat. Ayon sa DA, maaaring epekto ito ng hindi pagpalaot ng mga mangingisda para sa kanilang kaligtasan. Sa gulay naman, kapansin-pansin raw ang epekto ng bagyo sa kalidad. Siguro dahil sa ulan, yung mga gulay pumapangit na yung quality, katulad yung mga dahon, nagsisira-sira na, mga nalulusaw. Medyo nagbabasa po siya. Basa po siya, medyo nasisira po. Kagaya ng repolyo, pag po umuulan, nababasa po siya. Nasisira po. Nagsimula na rin tumaas ang presyo ng ilang gulay bagyo tulad ng repolyo, pechay bagyo at carrots na tumaas ng 20 hanggang 40 pesos depende sa palengke tulad sa Marikina Public Market. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi na kailangang magpalipat-lipat ng lugar kung may transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Pwedeng isahan na lang yan sa inilunsad na eGov.ph Servisyong Hub sa San Juan. Ang proseso, sinubukan at tinutukan ni Ivan Mayrina. NBI o police clearance? Check. Birth o marriage certificate mula sa PSA? Check. Lahat ng karaniwang serbisyo o transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno matatagpuan dito sa eGov Servicio Hub sa San Juan. Kaya naman sinamantala ko na makapag-update ng aking record sa SSS at PhilHealth at kumuha ng kopya ng birth certificate mula sa PSA. Lahat sa loob lamang ng humigit kumulang 30 minuto. Una lamang ang one-stop shop Servicio Hub na ito na pinasinayaan kanina ni Pangulong Bongbong Marcos. We'll also do the same thing for all the local governments around the country. And I think that is a very, very important development because we are trying to make things easier for our kababayan so that they can go about their business na hindi naman sila nahihirapan at kung ano-ano pangangailangan na nauubos ang oras nila. Para hindi dumugin, kailangan mag-set ng appointment sa pamagitan ng eGov.ph Super App. Ito ang eGov.ph app sa aking telepono. Madali lang i-download yan, pwede sa iOS, pwede sa Android at libre lang ang pag-download sa app. Sa bungad pala, makikita mo na NGA, National Government Agencies. Scroll mo lang yan, makikita mo mga ahensya ng pamahalaan kung saan gusto mo kumuha ng serbisyo. Makikita mo dito halimbawa, PhilHealth. I-check mo ang records mo kung magkano ang iyong contributions, magkano na ang iyong claims. At syempre, yung mga lokal na pamahalaan, konektado na rin sa eGov.ph app. Bago kayo magtungo sa inyong munisipyo o city hall, check nyo muna baka konektado na ang inyong LGU at baka hindi nyo na kailangang sumadya pa sa kanila. Sa ngayon ay may 14 million users na raw ng eGov.ph app at umabot na sa mahigit 200 million transactions ang naisagawa rito. Isa sa mga pinaplansyang serbisyong idaragdag dito, ang pagbabayad ng buwis sa BIR na pwede na rin gawin online. Napakadali. It's very intuitive and it is now that goes
these two elements, the one-stop shop plus the e-gov app, mapupunta na tayo doon sa amin. Ang aking instruction sa kanila, walang korupsyon, walang fixer, walang pila. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend, lalo tatawid sa lupa ang bagyong Krising. Maki-update tayo kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, ngayong gabi nga po, posible pong dumaan o maglandfall itong bagyong Krising. Diyan po yan sa bahagi ng Cagayan o di kaya naman sa may Babuyan Islands. At dahil pa rin po dito sa bagyong Krising at sa hinahatak po nito o pinalalakas na habagat, posibleng magpatuloy po ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Base po sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 2 dyan po yan sa Batanes. Cagayan kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern at central portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte at ganun din sa northern portion ng Ilocos Sur. Sa mga nabanggit na lugar, posible pong maranasan ang masungit na panahon dahil po yan sa direktang epekto ng bagyong Krising. Signal number 1 naman po ang nakataas, dyan po yan sa Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi po ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao at ng Abra, buong Benguet, natitirang bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora at pati na rin po sa northeastern portion ng Nueva Ecija. Dito naman po posible po makaranas ng malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Magiging maano naman po sa northern at ganoon din dito sa eastern seaboards po ng northern Luzon at meron pa rin pong banta ng storm surge o daluyong dito po yan sa Batanes, Cagayan kasama po ang Babuyan Islands, Isabela at ganoon din ito pong Ilocos provinces. Huling namataan ang sentro ng bagyong Krising dito po yan 135 kilometers silangan po ng Apari, Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 75 kilometers per hour at yung pagbugso po nito 105 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, ngayon nga po inaasahan po natin na posible po yung maglandfall ngayong gabi dito po sa northeastern portion ng Cagayan o di kaya naman sa bahagi po ng Babuyan Islands. Pagkatapos po nito, patuloy po yung kikilos pa west-northwest hanggang sa makalabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility bukas po ng hapon. Posible rin po lalo pang lumakas ang bagyo sa mga susunod na oras at mga kapuso, posible rin po magkaroon pa ng pagbabago sa pagkilos ng bagyo kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Hinahatak at pinalalakas pa rin po ng bagyong Krising ito pong hanging habagat. Kaya po kahit po yung mga lugar na hindi po direktang dadaanan nitong bagyong Krising ay posible pa rin po makaranas ng mga pag-ulan. Base nga sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may mga malalakas na ulan pa rin. Dito po yan sa Northern Luzon, ganun din po dito sa ilang bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas, Leyte provinces. May mga kalat-kalat na ulan din po dito sa may Central Luzon, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Bicol Region at pati na rin po sa Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin po natin inaalis ang tsansa ng mga pabugso-bugsong ulan sa ilang lungsod. Bukas naman, Sabado, magpapatuloy po yung mataas na tsansa ng ulan. Dito po yan sa Ilocos Region, ganun din dito sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin po dito sa Bicol Region. Halos ganyan din po ang inaasahan natin sa hapon pero mas marami na ulit po ang uulanin. Dito po yan sa bahagi ng Northern Luzon at pati na rin sa Central Luzon. Meron pa rin po tayong nakikita ang mga malalakas sa pag-ulan, yung po yung nagkukulay orange at kulay pula. Ibig sabihin po niyan heavy to intense pa rin ang mga pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao area naman, may chance rin po ng ulan bukas ng umaga. Dito yan sa Panay Island at Negros Island Region, Samar and Leyte provinces, gayon din dito sa ilang bahagi po ng Barm at Zamboanga Peninsula. Magpapatuloy po yung mga pag-ulan sa hapon at may mga pag-ulan na rin. Dito po yan sa may Zamboanga Peninsula, mas malaking bahagi na po yan at gayon din dito sa ilang bahagi po ng Soc-Sargen. Pagsapit po ng linggo mga kapuso, umaga may ulan pa rin po sa western sections po ng Luzon. Kasama po dyan, ito pong Ilocos provinces, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mindoro provinces at ilang bahagi rin po dito sa Bicol Region, Western Visayas at pati na rin po sa silangang bahagi po ng Visayas. Pero mga kalat-kalat na ulan po yan. Sa linggo ng hapon, may mga scattered rains pa rin po. Dito po yan sa halos buong Luzon. Nakikita po natin yan at bahagya naman po mababawasan yung mga pag-ulan dito sa malaking bahagi po ng Visayas at ng Mindanao kumpara po sa mga nakalipas na araw.
Sa Metro Manila, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan this weekend. Mararamdaman pa rin po kasi natin yung epekto ng hanging habagat, lalo na po bukas. Ayon po sa Pag-asa, posible pong maranasan yung monsoon rains. May tsansa rin po ng mga pag-ulan sa linggo, yan po mga posibleng pabugso-bugso mga pag-ulan, kaya po patuloy po mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa. Samantala, mga kapuso, ayon po sa Pag-asa, posibleng may mabuong bagong sama ng panahon. Dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. At tumataas na rin po yung tsansa nito na maging bagyo. Sakali po na matuloy yung pagkakabuo niyan, papangalanan po ito na Bagyong Dante. Patuloy po natin ang tututukan sa mga susunod na araw. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Dagdag hamon sa paghahanap ng labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Ang masamang panahon. Lalo pa kasing lumabo ang tubig sa lawa ng umulan. Mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, hanggang sa mga oras na ito'y nakakaranas pa rin tayo ng bahagyang mga pag-ambon na minsan ay sinasabayan ng malakas na hangin. Ganyan ang sitwasyon maghapon dito sa search area ng Philippine Coast Guard dito sa Taal Lake. Pero hindi ito nakapigil sa mga kawani ng Philippine Coast Guard para ituloy ang kanilang dive operation kaninang hapon gamit ang kanilang underwater remotely operated vehicle. Maghapong umulan at naging makulimlim ang panahon dito sa lawa ng Taal. Ang kaulapan dito tila hinihila ng bagyong Krising patungo sa silangang direksyon ng lawa. Kaya pinitigil muna ang operasyon para sa paghahanap ng mga missing sabungero sa Taal Lake. Hold lang yun kasi yun nga, the weather does not permit us to carry out a good search. So, kaya sinasabi ko 6 months kasi marami talaga tayong bubunuin na conditions para maging complete yung ating search. Kaya pasado 2:00 na ng hapon nang makapagpatuloy ng paghahanap ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Pero dahil sa makulimlim na panahon at tuloy-tuloy na ulan, lalo raw lumabo ang tubig. Maging sa pier ng staging area, makikita sa videong ito kung gaano kalabo ang tubig. 1 metro lang ang lalim ng tubig, pero limitado na ang visibility. Ang Taal Volcano naman, na bahagyang nag-alburuto kahapon, naging tahimik ngayong araw. Ayon sa post ng PHIVOLCS sa kanilang social media account, matapos ang minor phreatomagmatic eruption kahapon, nakapagtala ang kanilang mga instrumento ng 6 na volcanic earthquakes kabilang ang 5 volcanic tremors. Alas 6 na ngayong gabi nakabalik dito sa staging area ng kanilang search operation ng mga driver ng Philippine Coast Guard. Bukas, tuloy daw ang kanilang operasyon. Ayon sa PCG, handa raw sila sa mahabaang paghahanap sa mga nawawalang sabungero dito sa lawa ng Taal. Yan ang latest mula dito sa Batangas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Posibleng maharap sa reklamo ang mga sangkot sa pagtatayo ng mga bahay sa gilid ng isang estero sa Maynila na pinayagan ni Kap para sa mga tauhan ng kanyang barangay. Pinademolish na ang mga bahay. Nakatutok si Jonathan Andal. Pinaggigiba ng Manila City Hall ang mga itinatayo pa lang ng mga illegal na bahay sa tabi ng estero sa Barangay 8 Tondo, Maynila. Ang mga bahay para pala sa 7 kagawad, 19 na tanod, barangay treasurer at iba pang opisyal ng barangay. Aminado naman po ako na illegal po ang pagkakatayo namin dyan. Pero bakit pa rin po kayo nagtayo kung illegal po pala? Gusto ko naman po maanoan sana yung mga kagawad ko, tanod na kahit maliit, mabigyan ng simpleng bahay na maliit. 12 bahay sana ang itatayo na dagdag sa nakatayo ng 14 na bahay na pinagigiba na rin sa mga residente sa loob ng 7 araw. Sobrang hirap na 7 araw bibigyan ka. Siyempre hindi ka naman agad-agad makakakuha ng bahay na uupahan mo. Mangungutang pa. Malinis naman po kami rito, hindi naman kami yung tatapon ng basura basta-basta eh. Hindi po galing sa barangay yung pinagpatayo niyan. Sa totoo po niyan, inutangan po nila yung pinagpatayo nila dyan. Nangutang kami tapos bigla gigibain. Sana po matulungan kami ni Mayor. Wala namang building permit. Ina-appropriate
nila sa sarili nila bilang barangay official. Hindi na nga for public use, for personal use na. Walang pinagkaiba yan sa land grab. Hindi rin umubra ang katwirang pasok ang mga bahay sa 3-meter easement o layo ng bahay sa estero. Yung banlupang kinatirikan ninyo, inyo. It's not about the easement. It's public property. Sabi naman ng DILG Manila, posibleng maharap sa reklamong abuse of authority at reklamong kriminal ang mga sangkot sa iligal na pagtatayo ng bahay. Ito po ay pag-abuso sa kapangyarihan nila kasi ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para magtayo ng bahay doon. Pinagigiba na rin ni Yorme ang barangay hall na nasa gilid din ng estero. Dagdag niya, dapat wala nang nakatira rito dahil may nauna ng relokasyon ng mga taga rito. Yung zero barangay na yun kasi wala nang populasyon doon. Pinamumunuan nila yung sarili nila. Mahigit 1,500 ang residente rito sa tala ng City Hall at halos 700 ang mga botante. Malayo sa 5,000 populasyon na requirement kada barangay na nakasaad sa local government code. Ipapanukala ni Yorme sa City Council na i-absorb na lang ng ibang barangay ang Barangay 8. Imumungkahi naman ng DILG sa Konseho ng Maynila na pagsamahin ng mga barangay na hindi pasok sa sinasabi ng LGU code. Sa ngayon po kasi, ang Maynila, ang kanilang budget, on the average po, nasa 5 million lang po per barangay. At 55% po niyan ay sahod po kaagad ng mga barangay officials po natin, mga employees. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa mahigit 30 ang dinapuan ng filariasis sa Pilipinas ngayong taon. Yun po ba yung sakit na nagdudulot ng paglaki ng mga bahagi ng katawan? Ang nagdudulot niyan, kagat lang ng lamok. Nakatutok si Darlene Kai. Nilalagnat na at masakit ang paa ng 7 taong gulang na si Nathan nang sumilaw Bukidnon. Kapansin-pansing mas malaki na ang kaliwang hita, binti at paa ni Nathan. At lumaki rin ang kanyang maselang bahagi ng katawan. 1 taon na niya itong iniinda ayon sa kanyang ina. Yung una po noon is may lagnat po siya. Tapos ilang araw, mga 2 araw po, may bukol po sa paa niya. Mga 3 araw din, bumaba yung bukol sa taas ng paa. Hanggat lumaki po ang paa niya. Hinala ng ospital na pinagdalhan, meron siyang filariasis, bagaman walaan nilang pantest para rito. Sabi rin ng infectious disease expert na si Dr. Jean Solante, ang sakit ni Nathan ay filariasis, sakit na nakukuha sa kagat ng lamok. Batayan sa mga sintomas tulad ng pamamaga o paglaki ng iba't ibang bahagi ng katawan gaya ng paa, binti, hita o ari, na lumalabas ilang buwan o taon pagkatapos makagat ang pasyente. Yung mosquito na yan, nakukuha din niya yung infection na yan or yung mikrobyo na yan doon sa pagkagat niya sa isang tao na mayroong filariasis. At yung mikrobyo na to ay pupunta doon sa mga lymphatics natin. Yung ugat na yan, nababara. Halimbawa, yung ugat sa paa, mababara niya. Malaki yung paa, yung common yan na term natin, yung elephantiasis. Pero hindi anya nakamamatay ang filariasis na natetest naman daw at may mga gamot na ayon sa DOH ay available sa bansa. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, may 32 kaso ng filariasis sa Pilipinas ngayong taon pero nasa iilang lugar tulad sa Calabarzon, Central Visayas, Davao Region at Soxargen. Nasa ilang barangay lang anya ang mga kaso at hindi kalat sa buong bayan, probinsya o rehiyon. Iba rin ang lamok na nagdadala ng filariasis sa nagdadala ng dengue at karaniwan sila sa mga lugar na maraming halaman. Actually, bumuti na nga po yan eh. Dati, 48 ang mga probinsya. Noong mga nakaraang taon, napababa na po yun, sa 4 na lang. Pero lalo pa raw pinaiigting ng pamahalaan ang kampanya kontra lamok at kampanya kontra filariasis. Ang mahalaga, may mga gamot para gamutin ang sakit na ito. Pareho lang ang pag-iingat na inirekomenda laban sa dengue at filariasis. Yan ay ang pag-iwas at pagpuksa sa mga lamok sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinis sa kapaligiran, pagsusuot ng mahabang kasuotan o insect repellent at agad na pagkonsulta sa health center o ospital oras na makaramdam ng anumang sintomas. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Tila here, there, and everywhere sa Sparkle PBB housemate, Shuvi Etrata, na tila pinag-aagawan pa ng mga TV show.
In demand man, nabisita na niya ang family sa Cebu na may kasama pang +1. Meet the parents yarn. Makichiga kay Aubrey Carampel. Strike while the iron is hot. Yan ang mindset ngayon ni Sparkle housemate Shuvi Etrata na mula nang ma-evict sa bahay ni Kuya. Booked and busy agad sa guestings, hosting gigs at endorsements. Patunay riyan ang trending na hirita ng shows na tampok siya mula sa unang hirit hanggang sa It's Showtime. Pati sa Pinasarap this weekend with Cara David. Napapanood din si Shuvi bilang si Vestida sa Encantadia Chronicles Sangre. At soon ay itatampok ang buhay niya sa Kapuso Drama Anthology na magpakailanman at bibida rin sa isang serye kasama si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Unang teleserye ko po siya na gagawin after I got out of the house. So I'm really excited, of course. Very thankful si Shuvi sa unexpected love and support na natatanggap niya sa outside world. I'm just really excited for what's coming. Marami pong hinanda ang Sparkle, marami pong blessings na dumadating. Kaya sino ba naman ako para humindi po sa mga blessings na yun? Despite her busy schedule, siniguro pa rin daw ni Shuvi na makauwi sa kanilang hometown sa Bantayan Island para ayusin ang ilang family matter at naging misunderstanding sa ilang mga kaanak. I made sure na even if I'm busy, ayoko pong matapos or masira po yung relationship namin ng pamilya namin doon sa Bantayan. So, inuwi ko siya para ayusin and naging maayos naman. Kasama ko po ang buong pamilya ko naman doon. Masaya rin daw siya na nagkaroon siya ng quality time kasama ang kanyang pamilya. I feel like they're happy with my success. And it melts my heart kasi all of this I'm doing for them. At talaga namang sumakses pati sa love life ang island ate ng Cebu. Dahil kasama niya rin doon ang TDH suitor na si Anthony Constantino. I was with Anthony po sa Bantayan kasi naligaw din siya sa buong pamilya doon. So walang katapusang paniligaw to. Magsisi siya. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Lexi Gonzalez. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Sir Emil. Happy weekend din, Lexi. Thanks, Lexi. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.